Magandang araw, Janriel Cuadro-Alas Casimero versus Bruce Shushu Carrington sa Disyembre. Ito ang susi sa pangarap na mega fight laban kay Naoya Inoue ni Casimero. Dahil umakyat at opisyal nang pumasok sa top 10 ng WBC Featherweight Rankings si Janriel Cuadro-Alas Casimero, ay legal na siya at kwalipikado na hamunin ng kasalukuyang WBC Featherweight World Champion na si Bruce Shushu Carrington. Halos isang buwan pa lamang ang nakakalipas nang mailagay si Casimero sa number 11 spot. Ngunit sa mabilis na galaw ng Kameda Promotions sa pangunguna ni Koki Kameda, agad itong umakyat sa number 10 position. Kaya dito makikita na malinaw ang target ng promotion na gawing world champion muli at gawing 4 division at 5 division world champion ng Pinoy na pambato sa lalong madaling panahon. Nito lang ay napabalita na pangarap pala ni Bruce Carrington na lumaban sa Tokyo, Japan. At ang unang prioridad niya daw na gustong makalaban ay ang Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue. Syempre alam na natin yon dahil sa milyones na dolyar nakikitain. Gayunpaman nagpayag si Inoue na hindi na siya lalaban ngayong taon. Magpapahinga daw muna siya at sa susunod na taon na muling sasalang sa ring itong si The Monster. Kaya dito pumasok ang perpektong oportunidad para kay Janriel Casimero na makatapat itong si Bruce Carrington dahil nakabase ang kanyang promotion sa Japan na Kameda Promotions. At kilala naman na ang Kameda Promotions ay may malaking kakayahang pinansyal at kayang-kaya nilang pondohan at bayaran ang presyo ni Bruce Carrington upang dalhin ang laban sa Japan ngayong Disyembre. Kaya dahil dito, malaki ang posibilidad na matutupad ang pangarap ni Carrington at Casimero. Ang pangarap ni Carrington na makalaban sa Land of the Rising Sun at ang pangarap din naman ni Casimero na world title shot para maging world champion muli at makuha ang kanyang pang-apat na division na champion. May direktang kaugnayan naman ito sa plano ni Naoya Inoue. Binigyan kasi ni Inoue ng ultimatum si Jesse Bam Rodriguez hanggang Marso sa susunod na taon. At kung hindi pa rin pumayag si Rodriguez na makipagsagupaan sa itinakdang ultimatum ni Inoue sa kanya, ay agad na daw naakyat si Inoue sa featherweight division sa unang bahagi ng susunod na taon. At sa oras na umakyat ang Monster, tiyak na world title holder agad ang kanyang hahanapin. Nito lang ay nagpayag ang kampo ni Inoue nang ma-pressure sa kagustuhan ng tao na harapin niya si Janriel Casimero at sinabi ng kampo niya na hindi sila natatakot kay Casimero, na payag daw silang labanan si Casimero pero kailangan daw muna ng Pilipino na manatiling nananalo at magkaroon ng opisyal na kampyonato. Kaya kung mapapalaban at matatalo ni Casimero si Carrington ngayong Disyembre, hawak na niya ang WBC belt sa tamang-tamang oras, eksaktong paghahanda para sa Marso o sa unang quarter ng susunod na taon para naman sa kanyang bakbakan kay Naoya Inoue. Kaya dahil dito, wala nang tatakbuhan si Inoue. Kapag maghahari si Casimero bilang kampiyon sa 126 pounds, wala nang maidadahilan pa si Inoue para iwasan pa si Casimero. Dahil kung tatanggihan pa ito ni Inoue na labanan sa Casimero, kahit na may corona na si Casimero, ay tiyak na ulanin siya ng kantsaw mula sa kanyang kababayang mga Hapon at tatawaging Japanese turtle o duwag itong si Inoue. Ang kailangan na lamang gawin ni Casimero sa Disyembre ay magtala ng isang impresibong panalo at brutal na knockout laban kay Carrington, katulad ng ginawa niyang pagpapatumba kay Luis Nery na naging dahilan upang maging mainit na usapin siya sa Japan. At para maging exciting ang storyline nila pagdating ng laban nila ni Naoya Inoue.